Walang hiya. Animal talaga ito mga tulpok mga kababayan. Oh. Lalong-lalo na ito si Rapid Tulpok. Oh. Mr. Viva Max mga kababayan. 250,000 just the tip. Akalain nyo. Para sa kanya mga kababayan, etong mga Judas, mga Barabas, na sina Cheese Escudero at Joel Villanueva ay para sa kanya mga kababayan, ay mga hero daw pala. Hero des. Diyos ka Lord. Mga hero ng mga jablo mga kababayan. Yan siguro ang dapat sabihin mo o tulpok. Dahil kung hindi daw dahil sa dalawa mga kababayan hindi daw maaalis si Cayetano bilang Senate President. At bilang resulta, hindi na matutuloy mga kababayan ang Blue Ribbon investigation sa flood control. Ayun, hero pala ng mga maleta mga kababayan. Ang mga buisit na to, panoorin niyo po ha. First question, Senator Raffy, nabanggit po ninyo na handa ang majority to reach out to members of the minority. Nagsimula na po ba yung effort na yon at ano po ang feedback? Nagre-recruit daw sila mga kababayan. Patuloy daw ang kanilang pangre-recruit sa minority. Nalipat na sa kanila. That is correct. As a matter of fact, kanina, I myself, nung sa convening ng CA, ako mismo nag-reach out, lumapit kay Senator Bongo, kay Senator Aimee, kay Senator Lauren Legarda, kay Senator Rodante Marcoleta. Lumapit siya mga kababayan. At tingnan nyo ang kaibahan ng grupo ni Cayetano at grupo nitong mga bangag mga kababayan. Ang grupo ni Cayetano, cool na talaga. Basta takuhan ninyo ang 13, sigiin nyo na. No hurt feelings mga kababayan. Pero nung sila, itong mga tulpok mga kababayan, itong grupo ni Soto, ang minority, grabe, napaka-agresibo nila mga kababayan. Nang aaway, putak ng putak. Wala lang ibang bukang bibig mga kababayan, kundi nawala na ang dignidad daw ng Senado dahil napalitan sila bilang majority. Tingnan nyo mga ulol na to. So parang wala nangyari. So in fact, nagkabirong pa nga kami. Diba? Diba? Cool mga kababayan ang grupo ni Cayetano. Dinner na lang. So parang okay na. And I really want to thank most of them na umaten kanina. They're very professional. They're very professional. Galing na mismo sa kanila mga kababayan. Tingnan nyo, ang grupo ni Cayetano, nung natalo na sila sa botohan mga kababayan, kulang na sila sa boto dahil yung dalawang Judas nag-traidor na. Dahil mayroong mga kaso daw mga kababayan na iatras. Napaka-professional nila. Hindi kagaya nung sila ang natalo mga kababayan, di ba? Nung napasipa si Soto. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Unprofessional. So alam naman nila na kapag sila ay talo na talaga. And, hindi kagaya ninyo. Hindi nyo matatanggapin yung pagkatalo. Nakakahiya. Please lang tanggapin yung kanilang pagkatalo. And I really appreciate that. Is it a sign of things to come, Senator Raffy? But what does it tell you na wala pa rin po sa session si Senator Alan Peter Cayetano? Yeah. Maybe he's still trying to lick his wounds or trying to... Wow. Dinidilaan pa daw niya mga kababayan ang kanyang sugat. Ikaw. Buti ba Senator Cayetano, kanyang sugat ang kanyang dinidilaan? Ikaw talaga. Ang dinidilaan mo puwet ni BBM. To regroup and hindi naman basta-basta agad matatanggap yung pagkatalo. Although sinasabi niya na surrender na siya pag kami naging 13. Pero yung special session ninyo dyan, wala rin naman silbi mga kababayan. Nagdeklara na maging pambansang bulaklak ang waling-waling. Kailangan ng special session. Hindi yan ang purpose mga kababayan, kundi talagang para maiupo formally si Gatchalian para siya na ang mag-handle ng impeachment. Ayaw na nila hindi na sila makapag-antay ng July 27. Maybe siya yung klaseng tao na hindi mo basta-basta agad mapatiklop. And I don't blame him for that. Kasi talagang gustong-gusto niya na maging Senate President for a long time. So I don't blame him again. However, ikaw, gusto mo Viva Max. Gusto ko emphasize na ang hero talaga rito. Ang hero, ito na mga kababayan. Itong hero daw niya para sa kanya ha. Herodes. Ay yung si Senator Cheese Escudero at saka si Senator Joel Villanueva. Hero ng mga maleta. Pero sa taong bayan tingin sa kanila, mga Judas. Pinagtakpan ang kasalanan ng mga satanas ng mga maleta. Hero ng mga maleta. Kamo, tulpok. Dahil had it not been for them, the future of the Senate is going to be murky. Murky future of the Senate. Diyos ko Lord. Ito
baliw na ba itong mga taong ito mga kababayan? Parang sira na kung baliktad ako mag-isip mga kababayan Hindi na ang kapakanan ng taong bayan at pakikipaglaban mga kababayan sa kurakutan at sa kasamaan ang ginagawa at tinataguyod. Kundi kung paano ito pagtatakpan. And even the country, kasi meron akong kaibigan sa intelligence community who told me na slowly but surely it is leading to destabilization. Nakikita niyo ba, Lord! diba? Left and right, mga Destabilization. press con, blue Hoy, tulpok. Shut up na nga kayo ng destabilization. Kung gustong nag-destabilize si Sara, doon pa. Hindi ngayon na less than, ilan na lang talaga mga kababayan? Less than 2 years na lang, no? Bago mag-election, bago mapalitan yung bangag na yan. Para kayo nag-destabilize si Sara Duterte. fake na blue ribbon hearing and kung sino-sino lang binabanggit. So, Fake. Kayo nga ang fake dati kayo nag-usurp. parang nagda-drum up sila ng support doon sa mga manggugulo. They're stirring up chaos. Sino ba ang nanggugulo? Di ba kayo? Kasama ng NBI? Ay, Talaga nako. exactly nangyari. Pero ngayon, well, let's be magnanimous in victory. So, happy ako, Wow, happy lang. happy ang mga maleta mga kababayan. Magnanimous ang victory ang maleta. Happy ang taong bayan. Happy ang taong bayan. Taong maleta. Ang taong bayan na buisit sa inyong lahat. Sen. Rafi, can you share with us, paano nyo po nakumbinsi si Senator Joel Villanueva na sumali na sa inyong grupo? Paano? Tinakot ng kaso. Mas pilid pa nga tayo kay Jinggoy mga kababayan, no? Hindi talaga umatras, no? I wasn't really part of the group na nag-convince kay Sen. Joel. Nababalita-balitaan ko lang, may naipag-usap sa kanya, ng mga malalapit sa kanya. Hindi naman ako malapit, although kilala ko siya. Sinasabi sa kanya na how about joining us, and all of a sudden, Eto mga kababayan, it's either iaatras ang kaso, wala ng kaso, o kung sasampahan man ng kaso, kasong depektibo o mahina na, malulusot na ni Joel Villanueva. Yan. Hindi na makukulong yan, hindi kagaya kay Jinggoy. naman daw siya ata ng konsensya. Konsensya, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Sabi pa ni Joel Villanueva na salba daw siya ni Jesus mga kababayan. Yun pala ang tinawag ng Jesus, Jesus Crispin Remulla. Gusto na Jesus Crispin Remulla. niya matapos na itong problema. From the start, nakikita ko naman talaga yung demeanor ni Joel, kahit na sa mga videos, nung nagkakaroon ng mga kaguluhan, tahimik lang siya sa tabi. Kasi si Joel, very jolly yan kahit kailan, maingay, magalaw, makulit. Pero nung mga past date, Ganyan, may sabit tahimik lang siya. Nasa tabi lang siya. Hindi siya umimik. So May yun, sabit. we took that opportunity, lapitan siya at kausapin siya. Hindi ako, yung ibang mga kasama. And then sabi niya, kung gagawin ko to, gusto ko na matuldukan itong kaguluhan na nangyari sa Senado, sa ating bayan. Wow, kaguluhan. O matuldukan ang kaso niya. Tapos yung isa, dalawa daw sila yung punta sa Malacanang mga kababayan. Sila na yung dalawa. Yung mga blind item ha. Yung isa, kasama ang tatay. Yung isa, grabe. Humagulgul daw mga kababayan doon sa Malacanang. Ang hinagulgulan yung palaka at yung admiral. Grabe no? Nagmakaawa sila mga kababayan para hindi kasuhan. Lako! And I guess I will attend. And yung pagsabi niya, I will attend the special session, it means pala, tatransfer na siya sa amin. Ano po ang Si inaasahan Villanueva ng pa, no? publiko in terms Grabe no, si Villanueva pa talaga ang kanilang mga kababayan pinapaanunsyo at pina-request ng special session. Ganyan kasalbahe itong mga bangag. of the Senate's direction under the leadership of Mga hero SB ng baleta! Yeah, a very good question. Then, everything will become normal. Kung ano yung dating na Normal! nakita ng mga taong The bayan Lord. sa Senado, mga ginagawa namin, Ang normal nila mga kababayan, yung normal sa pagiging buaya. Balik sa kabuayahan. tuloy yung trabaho namin. Tuloy-tuloy This time, ang kain wala ng pera. nang pag-aalinlangan, wala nang mag-alintala. Work is work and it Work is work. Viva Max. Viva Max. will continue. Tanungin ko lang, Sen. Rafi, si Pinky, kasama Pinky Lacson. natin sa studio. If Pinky has questions, go ahead, Pinks. Senator, magandang gabi po sa inyo. Kayo ho ba yung Akala umaasa si na Pinky mula Lacson. ngayon ay gaganda na po ang takbo dyan sa Senado at kahit Na! pa paano. Gaganda. Magkakaroon ho ng patuloy na pagpasa. Sino kaya nang gugulo mga kababayan? Di ba ito? Nakuha na nila yung grupo na Cayetano, hindi yan mahilig bang gulo. Sumusunod yan sa batas Pero nung hawak na Cayetano, sino bang nanggugulo? Sina Cayetano ba? Di ba pati Malacanang, pati NBI, pati sina John B. Crimolia, DILG. Papasok-pasok dyan, nanggugulo dyan. Eto, nag-walk out. Sino ba? Di ba?
ang nanggulo talaga ang mga bangag na mga senatong at bangag administration na kakampo ni ng Bangag. mga panukalang batas, especially pagka balik po ninyo in July after the President's State of the Nation address. Yes, that's right, Ms. Pinky. Like I said earlier, Pinky Lacson? magiging normal na ang takbo ng buhay dito sa Senado. Lahat ng trabaho namin, pagpapatuloy na marami na kaming mga bills na may ipapasa. Marami kaming mga magagawa. And everybody's going to be happy. Not only us, the senators, Happy. the staff, mga employees dito sa Senate. Ang panalo dito, taong bayan. Wow, taong bayan o taong maleta? SP Alan, you think he'll be happy, sir? SP, why do you call Alan SP? He's no Sorry, longer si SP. Senator Alan. Ayan. Oh, nagalit siya mga kababayan dahil nagkamali si Pinky Lacson. Ay, Pinky Web. Masasanay pa lang po Senator ako. Alan, Senator Alan Cayetano, do you think he'll be happy? Well, I'm very sure he's not happy kasi if he's happy, then he should have attended the special session kanina. Nagwagi na ang kasamaan sa Pilipinas. Tandaan nyo itong jablong ito ha, kababayan ha. Huwag nyo na yung boto ha. Yung mga tulpok ha. Oh. Siguro, nagmumuni-muni pa siya muna at nag-isip Tandaan ninyo, ang lahat ng boboto kay Tulfo Bobo. muna. Oo. Pero I think medyo tanggap na niya na yung pagkatalo dahil he Matagal na said yan that tanggap. Sabi niya, basta makakuha kayo ng 13. sa media na pag dumating ka ng 13, yes, I'll give it up, I'll surrender. So, pero hindi niya Oh, hindi katulad ninyo. 12 lang kayo, tapos gusto niya na kunin. basta agad-agad na matatanggap. Alright. So siguro Senator- nag-isip-isip pa muna sila. Senator, kayo pong magkapatid, sabi po ng inyong kapatid kanina ay kinonsider niyang boycott yung hindi pagdating ng ilang mga minority senators. Kayo naman, more on a positive note. Sabi mo nga, Positive, sad. Ewan na natin, sa hair follicle siguro. it's time to move on. It's Wow, time move on na. Tapos na sila manggulo eh. Nakuha na nila mga kababayan eh. Safe na sila. Wala na sila maleta. to heal. Do you think that the possibility of that, yung inyong pananaw na very positive, ay makakahikayat po sa ilang mga minority senators na lumipat na sa majority? Yung paglilipat ng ilan sa mga minority ngayon to majority, that I cannot really foresee. But what I can tell you, which I'm very sure, marami sa mga nasa minority ay tanggap na yung kanilang pagkatalo, tanggap na yung new majority because some of them did attend the session kanina. And like I said, ilan sa kanila ay nagipagbiroan pa sa akin at Sabi, Viva Max. usap sa mga kasamahan ko and as if nothing happened. So it just showed na okay na sa kanila. Back to normal na. Wow, back to normal ang pagnanakaw mga kababayan. Hawak na ni Marcos ulit ang Senado. Back to normal. Tuloy-tuloy ang kawatan mga kababayan. Yan ang normal sa kanila. Again, and Tandaan nyo ha, nung si Cheese, hawak ni Marcos mga kababayan. Yung si Zubiri, hawak ni Marcos. Di ba? Nangyari ang karumal-dumal na pagnanakaw. Kaya nagwawala sila mga kababayan nung hawak na ni Cayetano dahil hindi nila na-control sa Cayetano. Hindi nila magiging puppet mga kababayan. sa Senate and balik sa trabaho kami. Balik sa Senator Rafi pagnanakaw. Tulfo, sir, maraming salamat po sa punyeta inyo. ka, Gayon din tulpok. sa ating kasama, Ludas si ka. Willard Chen. Thank Ano yung Wala kang hiya, tulpok. Samantala dito tayo mga kababayan sa magandang talakayan kay Ka Eric at Dr. Badoy. ano yung implications nung kasi 'di ba walang nakasulat doon sa agenda, nakasama diyan yung magka-quorum and then the change of Senate presidency and the chair and then you said that that's not allowed, right? Yes. Because it's not written there, 'di ba? So and one other thing, all of this na yung pagmaniobra, pag talagang yung strong arm tactics Yes, talaga, 'di ba? So what are the implications to this on our constitution and long term as a country, as a nation, if we allow something like this, if the people do not fight back? Oh my God, that is ultra virus, and the implication of that, no country will trust us anymore. In fact, they are no longer trusting us, and economy natin is going to the dogs now. Actually, it's going to the drain, floor drain, and hindi ka kasi maramdaman ba? Kasi kwento dito, ganon, meron pa. Pati I do not know, Dr. Badoy, if they will do that now. They will, tapos nakakapag
ang aking katakutan nito, that in this session wherein ang Congress na pinatawag, so nandyan ang lower house, tapos nandyan ang Senate, no? What if kung the Senate will say, okay, before we proceed, we have to reorganize first and vote para makompleto talaga kung sino talaga acting. They will do that. And nobody could stop that from doing. Yeah. And even if it's not stated in the agenda, they will always say, hindi naman talaga nasa agenda pag may kudeta. But do not do that in a special session. Because the purpose is para sa mga yung priority legislation, which kung basahin po natin po, there is not, wala pong priority legislation doon na nakikita ko. Mga make-up lang yun, Attorney, Ma'am Lorraine, ano? At gusto kong bigyan ng emphasis ito, Ma'am Lorraine, ang pinunto ni Attorney Bato. Since joint session ito, Ma'am Lorraine, pwede po magdeklara ang 12 pag tumawid na bukas or sa Wednesday. Si si Joel Villanueva, 13 na sila, mukhang doon na papunta, Ma'am Lorraine. The main purpose really of the gathering is to provide an opportunity wherein ang grupo nila Cayetano will be put into a situation that they are obligated and mandated to attend. Dahil ito ay joint special session. Pag hindi sila mag-attend, at mag-attend lang si Joel Villanueva, tapos na pong kwento, Ma'am Lorraine, Attorney Bato. Doon na mismo magdedeklara sila and nobody can stop them. Itong 13 Judas na mangyayari, 13 na kayo magtatawid naman ito si Joel Villanueva, doon na yan papunta. So, meaning to say, mawawala na Eric, ang may tanong ako. Senate independence nila Alan Peter Cayetano, Ma'am Lorraine. Iti-take over talaga. Yan ang purpose, Ma'am Lorraine. Eric, may tanong ako. Kay Attorney Bato, I'm going to ask Erica. Also you, if you want to answer, if you know anything. Kasi si Joel Villanueva, compromised yan eh, di ba? In other words, he's corrupt, di ba? That's why it's hard to, it's really hard to pin down somebody, no? You cannot hostage somebody. Hindi mo pwedeng takutin somebody who's free, like they have to make things up about the Vice President, about President Duterte. But so, what I want to know is, what do they have on Joel Villanueva? Yung Bulacan Flood Attorney Control. Bato, go ahead po. What is it? Tell Yung us, Bulacan please. Flood Control, na-link siya doon eh. And, How much? malaki. 300 Oh, something, no? 365 million pesos ang lumabas, Yes. ma'am eh. Lumabas Cash na delivery by Henry Alcantara. Sa bahay niya mismo, sa Yes. bagong bahay niya sa Bulacan, no? It was declared in an open session sa Senate at that time. At kaya nga included siya sa recommendation ni Ping Lacson na mapaimbestigahan at makasuhan sa ombudsman. Yes, correct. I see. Pero yun ba yung tinatakot sa kanya ni Lisa Marcos? Yeah. Diba Yun. Yun. Iyan, ma'am, yun. Pero bakit Ang niya kay, matatakot? ang kay Chisis Cadero, ma'am, Attorney Bato, if I am correct, Sige po. you just correct it. Yung delivery, ma'am, sa may The Cork ng 350 million na hiningi niya from Bernardo through sa barkada niya. Ang magnanakaw Barkada pala niya talaga na itong si ano? may-ari ng The Cork sa wine shop sa wine store, wine Yes. shop sa BGC. Yun naman ang kay Chisis Cadero. So madaling salita, Eric, talagang meron talagang mga totoong issues tungkol sa kanila, di ba? So, True. and I just want to make a commentary about that kasi Right, they ma'am. always, these people, no, these corrupt people, they really equate money with power, no? But I saw it with PRRD. His definition of power, you cannot touch it kasi hindi siya magnanakaw. They cannot pin anything on him. And that's the kind of power that I'm interested in and that a lot of people ought to equate with. Diba? Kasi ito mga ito, compromise sila, nahawak sila, nakakahiya pa sila kasi milyon ang bumoto sa kanila. Tapos yung sinasabi ni Joel Villanueva, ilabas mo nga yun yung Prince, yung una, yung sinabi niya, wag tayong puro away ng away, di ba? Ginawa niya to justify yung paghuhudas niya, di ba? Tatawid na yan parang ginawa niyang away mag-asawa. Parang ganun. Hindi. Iba yung away dito, di ba? Malaking, dapat ito ipaglaban, no? Hindi pwede yan, purong away na lang. Ma'am, basahin diba? ko, Mama. Yeah, please. Hindi po pwede na puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad natin ang siguruhin na patuloy ang nagtatrabaho ang bawat isa sa atin
lalo na po ang Senado para po sa ating mga kababayan. Ito yung mga statement, Attorney Bato, na palusot, ito binabanggit ni Ma'am Sobra. Lorraine, palusot Sobra. ito para i-justify ang kanyang gagawing paghuhudas sa darating na joint session. Go ahead, Ma'am Lorraine. And then, Attorney Bato, you can react also to this palusot and then implication ng mga statement ni Joel Villanueva. Ma'am Lorraine, go ahead po. Yeah. You know, Eric, while you were reading that, ano na talagang, but it's really, parang honestly, on my end, honestly, no, I'm amused by all of this and I like it. I really like it because Joel Villanueva, his family, is with this religious sect, diba? This Jesus is Lord thing, right? So I'm really hoping, no, the way PRRD opened the minds of Filipinos against the Catholic Church about the excesses of the Catholic Church, no? Marami yan, no? I hope it opens the minds of the followers of JIL. Ito yung mga leader ninyo, Tama. mga magnanakaw, 'di ba? Sumusunod kayo parang si Abante. Yan, Yeah. magnanakaw. I've never seen anything like this. No, I keep going back talaga to that kasi this whole thing fascinates me about the age of information. How it really opens our minds and it awakens us. O, isa pa to. Eric, can you read Brother that? Eddie. Kinausap to, Attorney Bato, Ma'am Lorraine. We have received information, kinausap to nila Marcos at nila Lisa. At ito ang naging reaksyon niya pagkatapos ng pag-uusap. Ang sabi ko kay Joel, sundin ang konsensya mo. Kung anong perfect will ng Diyos, ginamit niya pang Diyos dito, Yan na. yun ang sundin mo. Wag yung politikong kaibigan mo. May hint na dito. Ibig sabihin may hint na dito. Mga kasamahan mo, wag mong sundin kung anong konsensya mo, sundin mo. He is giving a hint here na hindi loyalty sa friendship, kundi loyalty daw sa God ang gagawin na desisyon ni Joel Villanueva. Attorney... Eric. Very Ang ganda, blasphemous diba? ito na Eric, Ma'am? di ba? Eric, attorney, napakaganda, di ba? Napakaganda kasi yun parati yung babalikan ko, napakahusay ni Bongbong Marcos kasi para sa atin bilang Pilipino kasi maliwanag talaga siya, no? Hindi mo na pwedeng mag-debate about it. He's really a plunderer. He's really a drug addict. He's really the mastermind of the massive and historical theft of public coffers. It's very, very, very clear. So you hear something like that from brother whatever, what's his name? Eddie Brother Villanueva. Eddie Villanueva. Then Baby. you know he's a fake, he's a phony, he's a wolves in sheep's Phony. clothing. So I'm really hoping that his followers will really turn their backs on this Dapat. on these wolves, no, in sheep's clothing kasi they are really using the power of their pulpit, no, yung religion nila to really, and then look at them, they're so corrupt, mananahimik about Bongbong Marcos, di ba? For me, attorney and Eric, no, ay mga kababayan, this Bongbong Marcos is really just the angel of acrid necessity. Talagang, he's a gift to us because he is unmasking the phonies left and right in Philippine society, the CBCP, so clear. Imagine you're covering up for the plunderer Bongbong Marcos, diba? It's so clear. Everything is so clear, but what's only being asked of us is to be strong and to keep fighting, no? So, Okay. I'm so- Attorney Bato, Thank you, Eric. your reaction doon Yeah, sa dalawang mga statement na yun. Ako naman ganito until the fat lady sings, nagpi-pray pa rin ako baka magbago pa isip niya. What was your prayer? Sana Still naman, no? hoping. Baka naman matambay. Because somebody from the upstairs, somebody told me, as we speak right now, hindi pa siya nakapag-decide. Okay. Daw. Okay, anyway, but for me, Maganda. I am in a position like that. And I have this kind of pressure, power, and position. I always think, I might consult my lawyer, ano ba magandang gagawin natin? Tingnan nyo po the moment he accepts the deal, Satan's deal, ang mangyayari po is that meron na siyang tali sa leg. Apo. He cannot go Tama. anywhere. Bit siya always doon. Always, hindi ka sumunod, may kaso mo. Because it is not an assurance that you are going to be found guilty. Not guilty anymore. Kasi i-stop lang, hindi ka kapapailan ng kaso, correct? What if tumakbo ng 2028? So, ibig sabihin, pwede ka na naman pailan ng kaso ngayon. Na dahil hindi Pwede. man stop naman yun. So, ibig sabihin, the Damocles sword is there. Mas mabuti pa sana na kipaglaban ka, tingnan mo,
sa panindigan mo, kahit na let's say merong accusation sa iyo, because you could fight that in court. The people will see you as a hero. Yeah. Oh, the Just people like- will see you as just a like hero. what Ging Lahat Boy na kasalanan Estrada mo, maano yan, yung malilinis yan. Kasi ang mga Moderate tao, yan. desperate Good. kami. Basta gumawa ka lang na, dito ka lang sa amin, ay, kami lahat okay na, sige na lang. Di ba? But yun lang ang kailangan eh. And then, later on, he might be able to acquit himself. Mas maganda po yung ma-acquit mo sarili mo dahil wala kang ginawa kaysa yung pinigilan ka mapailan ng kaso at hindi ka napailan, pero it's still the question on whether or not you did it, nandyan pa rin. Okay? Oh, So, tama. that's how I see it. And talking about Marcos kanina, Bongbong Marcos na he manipulates things. He uses people. May barking dog siya and everything. And the only time he spoke was when yung lumabas yung 18 Marines. Medyo natakot siya doon. Nagpanic siya eh. Nagsalita na siya about that, no? And after that, yun na, series na ito po yung mga positioning, no? Na meron na yung yung NBI, nagkagulo na sa Senate, meron daw gulo, mga etc. The force na yung issue ng 12. Now, if you will notice sa proclamation niya kanina, hindi na po siya pumirma ha. Executive Secretary, I could even raise that as a question. If I will question that, I will not attend that session because that's signed by the President. Sabi po sa Constitution natin, only the President can call for a session. Tumawag, utos niya si Ralph Recto as Executive Secretary. Infirm yun for me. I could use that as a technicality that I will not attend. Yeah. Diba? Oh, dapat siyang pumirma. Bakit ayaw niya That's pong his pumirma? attorney. I'm sorry, that's his hand. That's his signature. Ah, The one on the signature ba upper niya yan? right. I think so, yeah. I googled it. Wala, That's ma'am. his signature. Walang Hindi. pangalan niya, ma'am. Ang Oh, nakalagay Ralph by Recto, the eh, oh. authority of the Presidente. Yung upper right, Eric. Yung upper right. I'll show where, you. ma'am? Wait. Ito? Oo. Ano yun? Parang footnote Here, niya? wait, let me see. Yan, sa right side. Yeah, hold on, ha? It's the right side. I think that's his Pero But ma'am, anyway, yan. but I see it should be a directive coming from him. Anyway, From him, what oh. we could see here is he's fond of using Yeah. people to speak for him. Oh, yeah. Hindi po siya yung Tuwag mismo yan eh. harap, ma'am. Natatakot siyang humarap sa accountability attorney. And kaya nga ang tanong namin sa iyo ganito, bukas or sa 17 yata yan, sino ang mag-open nito ng session nila? Kung joint session yan, mag-open sa House si Bujidi, sino mag-open sa Senate kaya wala pa namang election of the Senate President? At anong magiging role ni Marcos at ni Recto Okay. dyan? Okay. At saan gagawin ito pala ang special session? Okay, hindi. Yun, let's say sa ano yan sa House of Congress, sa lower house yan kasi malaki. So, tatayo doon. Now, I'm calling for a special session. Tatatawag yung House. Lalabas si Boji D. Okay. And then, mag-move ka agad yung Senate. Your Honor, Mr. President, it appears that we have a faction right now and there appears to be two Senate President claiming. We might as well, in order to resolve this, we might move that temporarily suspend so that we could have a voting and to elect the true Senate President. Pag lumipat yung sinasabing lipat, kuha na. So yun ang so that para lang walang dalawang Senate President tatayo doon sa tabi ni Bongbong Marcos, 'di ba? So that is how I see it. So that's how, because it's a question. Sino bang i-address ko sa inyo? I recognize only Gatchalian, sabi ba ni Marcos. Siyempre, hindi papayag si Peter Cayetano. O sige, magbotohan tayo, ayan. Nadali. So ibig sabihin, even if it is not part of the agenda, because of this lusot na. pressing issue, we might as well Correct. resolve it now. Yeah. Trap Now we talaga see it, yun, tama attorney. yun sa'yo, kay Eric, trap yun eh. It's a trap, it's a lure. Lure. Oo.